Magandang araw mga bata! Kumusta kayong lahat? 1, 2, 3, handa na ba kayo? Manood, makinig, at sabay-sabay tayong matuto. Kaalaman at kaisipan, palalawakin. Mga kasanayan ay pauunlarin. Halina't alamin, bagong aralin, sa asignaturang Edukasyong Pangkalusugan. Tayo ngayon ay nasa 3 at 4 na linggo ng unang markahan. Ang ating aralin sa araw na ito ay tungkol sa mga epekto ng hindi masustansyang pagkain. Ang kalusugan ay kayamanan, kung kaya't dapat ingatan ang ating katawan. Kailangan ng ating katawan ang pagkain. May mga pagkaing masustansya at mayroon din namang hindi. Alam mo ba ang mangyayari sa iyo kung patuloy kang kakain ng hindi masustansyang pagkain? Sa araling ito, matututuhan mo ang mga resulta kung patuloy kang kakain ng hindi masustansyang pagkain. Basahin at unawain ang teksto. Masustansyang pagkain laging kainin, para ang kataway hindi sakitin. Ano ang masasabi mo sa teksto? Ano ang iyong mga kinakain? Masusustansya ba ang mga ito? Gawin natin ang unang gawain sa pagkatuto. Tukuyin kung ang mga pagkain na nasa larawan ay masustansya o hindi masustansya. Isulat sa sagutang papel ang iyong sagot. Sitsirya. Ito ay hindi masustansya. Mga candy. Ito din ay hindi masustansya. Saging. Ito ay masustansya. Isda. Ito ay masustansya. Mga gulay. Ito din ay masustansya. Lansones. Ito ay masustansya. Soda o soft drinks. Ito ay hindi masustansya. Mais. Ito ay masustansya. Ang nasa larawan ay mga halimbawa ng masustansya at hindi masustansyang pagkain. Ano kaya ang mangyayari kung palagi kang kakain ng mga hindi masustansyang pagkain? Pakinggan natin ang dialogo ng mag-aaral at ng kanyang guro. Malalaman natin ang mga epekto ng hindi masustansyang pagkain sa ating katawan. Elay, lagi mong tatandaan ang pagkain ng sitsirya o junk foods ay lubhang nakakasama sa ating kalusugan. Una, ang mga taong madalas kumain ng junk food ay humihina ang pagmememorya at nahihirapang umintindi sa pag-aaral. Pangalawa, nadadagdagan ang panganib ng demensya. Ang demensya ay isang sakit na nakakawala ng memorya at nakakabagal ng pag-iisip. Pangatlo, nakakawala ito ng gana sa pagkain. Maaari itong maging sanhi ng mga pagbabago sa katawan
na pwedeng humantong sa pagkalumbay. Lagi mong pakakatandaan na may masamang dulot ang pagkain ng junk food sa katawan. Ugaliing kumain ng gulay at prutas dahil ito ay may taglay na sustansyang pwedeng tumulong sa pag-iwas ng sakit at maaaring makapagpahaba ng buhay. Opo, Ma'am May. Lagi ko pong tatandaan ang inyong bilin. Bakit dapat iwasang kumain ng hindi masustansyang pagkain gaya ng junk foods? Iguhit ang maaaring maging epekto sa iyo kung patuloy kang kumain ng hindi masustansyang pagkain. Para sa gawain sa pagkatuto bilang 2, piliin ang letra ng tamang sagot. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Una, alin sa mga sumusunod ang masustansyang pagkain? A. Candy, B. Asukal, C. Soda, D. Mansanas. Ikalawa, alin sa mga sumusunod ang hindi masustansyang pagkain? A. Saging, B. Lollipop, C. Repolyo, D. Kalabasa. Ikatlo, ano ang maaaring mangyari kay Asha kung araw-araw siyang kumakain ng candy? A. Siya ay magiging malusog, B. Sisigla ang kanyang katawan, C. Maaaring sumakit ang kanyang ngipin, D. Magiging matibay ang mga ngipin niya. Ikaapat, bakit dapat kumain ng masustansyang pagkain ang mga batang tulad mo? A. Upang maging malusog, B. Dahil ito ang uso ngayon, C. Kasi mas mura ang mga ito, D. Upang mapuri ni nanay at ng guro. Para naman sa ikatlong gawain sa pagkatuto, isulat sa sagutang papel ang tama kung wasto ang isinasaad ng bawat pahayag at mali naman kung hindi. Una, ang hindi masustansyang pagkain ay mabuti sa ating kalusugan. Ikalawa, kailangan ng ating katawan ang masustansyang pagkain. Ikatlo, ang candy, sitsirya, soft drinks at tsokolate ay nakapagpapalusog at nakapagpapalakas ng katawan. Para naman sa ikaapat na gawain sa pagkatuto, basahin ang mga tanong sa chart. Kopyahin ang tanong at isulat ang iyong sagot sa papel. Sagutin ang mga tanong ng madalas, minsan o hindi. Una, kumakain ka ba ng candy? Ikalawa, kumakain ka ba ng tsokolate? Ikatlo, kumakain ka ba ng sitsirya? Ikaapat, umiinom ka ba ng soda o soft drinks?
Para naman sa ikalimang gawain sa pagkatuto, hingin ang opinyon ng isa sa kasapi ng iyong pamilya sa usaping bakit dapat iwasan ang pagkaing hindi masustansyang pagkain. Isulat ang kanilang tugon sa isang malinis na papel. Para sa ating pangwakas na gawain, isulat sa sagutang papel ang tama kung wasto ang isinasaad ng bawat pahayag at mali naman kung hindi. Una, ang pagkain ng hindi masustansyang pagkain ay mabuti sa ating kalusugan. Ikalawa, kailangan ng ating katawan ang masustansyang pagkain. Ikatlo, ang mga pagkain gaya ng candy, sitsirya, soft drinks at tsokolate ay nakapagpapalusog at nakapagpapalakas ng katawan. Ikaapat, maaaring magkaroon ng sakit ang isang batang mahilig kumain ng hindi masustansyang pagkain. At ikalima, nakapagpapatibay ng ngipin ang palaging pagkain ng candy. Umaasa akong naunawaan nyo ang ating aralin sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pakikilahok sa ating mga gawain. Hanggang sa muli mga bata, paalam!